O mga kababayan, ito ang dapat hindi nating tatantanan. Itong kickback ni PBBM mga kababayan, na maliwanag na ha, mayroon ng ebidensya mga kababayan, mayroon ng gustong mag-testimony. Sa makatuwid, mayroon nang ang hawak na dokumento si Leandro Leviste. Bakit hindi ito ang tututukan mga kababayan ng ating mga kongresista at mga senator? Kasama na dito mga kababayan si Ping Lacson na nag-iimbisiga sa Blue Ribbon doon sa flood control mga kababayan. Bakit hindi niya ipatawag? Kung hindi man niya kayang ipatawag si Leviste mga kababayan dahil isang kongresista, si Bersamin. Itong dalawang Bersamin, Lucas at saka si Adrian Bersamin, pati na si Amina Pangandaman mga kababayan na siyang may alam di umano dito sa mga anomalya ni Bangag mga kababayan. At sa Kongreso, pwede rin ipatawag dapat mga kababayan. Ito si Leandro Leviste na kung saan siya ay isang kongresista. Pati na si Bersamin. Para ikumpirma nang sa gayon mga kababayan ay tuluyan ng matarget itong BBM na ito na sa tingin ng marami mastermind sa kurakutan. Panoorin po ninyo mga kababayan ha. Gustong palutangin ng ilang kongresista si dating Undersecretary Adrian Bersamin para bigyang linaw ang mga text message umano nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga kickback. May mga screenshot pa mga kababayan ha bilang ebidensya. Itong express report ni Marian Enriquez. Ang problema lang dito no, okay na sana kaso nga lang ang nasa likod ng talagang nagpupursiging tahakin ang mga kababayan itong landas na ito ito si Tinyo. Pero anyway Tinyo, ito na marahil ang pambihirang pagkakataon na a-approve kami sa iyo. Hindi yung palagi na lang si Sara mga kababayan. Yan, targetin mo ang bangag na yan. Mayroon bang counterpart ang mga pro-Duterte dito mga kababayan, na mga kongresista? Ito sana si Leviste no? Pero bakit biglang napatahimik si Leviste mga kababayan? Nanindigan si ACT Teachers Portales Representative Antonio Tinio aka Tinyo. Antonio Tony Tinyo. na dapat imbestigahan at ipatawag ng ombudsman si Yan, dating Undersecretary Adrian Bersamin. Carbon copy ni Lucas. Na ito ng mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng mensahe ni Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong kay Tinyo ngayon mga kababayan parang nagmistula kasing double hearsay dahil ang kanyang lang din mga kababayan pinagbasihan sa kanyang expose is si Leviste. Dapat si Leviste sana mismo ang mga kababayan no? Maglabas nito. Nakasaad sa mga mensahe ang umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback. Ayan direkta na yan mga kababayan ha. First hand player sa kurakutan. Mayroon ng testigo, Adrian Bersamin mga kababayan. At ang tanong, nasaan na sa At Adrian? may computation pa raw kung paano ito ginasta Wow! noong 2025 midterm elections. Kwento diba? ni Tinyo, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Sige Tinyo, eto na lang para makatulong ka. I-push mo na magkaroon ng investigasyon dyan. I-push mo. Nakita pa raw ni Leviste ang umano'y CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa bahay niya para gawin ang umano'y salaysay o video affidavit. Yang pagbunta lang mga kababayan ni Bersamin sa bahay ni Leviste ay isa ng patunay mga kababayan na talagang mataas ang possibility na talagang legit yung mga dokumento niya mga kababayan, yung mga sinabi. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year. November. Para buuin yung affidavit containing this information. Bakit si Leviste ang pinupuntahan nila mga kababayan Pati si Cabral mga kababayan. Anong meron kay Leviste? Bakit si Leviste mga kababayan? Si Cabral binigay din niya kay Leviste mga kababayan ng Baka actively si Leviste actively ginagapang niya ang mga taong ito para magsumbong sa kanya. Bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, dahil kung didiinan siya na involved siya sa kung matutulad siya ni Cabral, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. So eto na mga kababayan, eto na ang ebidensya. Bakit walang aksyon? Natural mga kababayan, ang inaasahan nating a-action dito. Hawak lahat ni Marcos mga kababayan Sa makatuwid kung naging makatarungan lang yung yung Congress mga kababayan sa talagang paghahanap ng katotohanan. Dapat sinali nila mga kababayan ang pag-discuss ng mga bagay na ito. Yung mayroon silang affidavit mga kababayan galing kay Bersamin. Adrian Bersamin na siyang magpapatunay sa involvement ni Marcos. Malakas sa substance yan. Dahil ang daming alam nito si Bersamin mga kababayan. That was the objective.
Pero aminado si Tino, hearsay o sabi-sabi lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Yan ang problema sa'yo. Ganda na sana eh. Tapos, later on, sasabihin niyang, hearsay lang ito ha, punyeta. Anong pinapalabas mo? Parang chismis lang. Kita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, Ano na lang, manawagan na lang tayo, Liwiste, kumpirmahin mo nga ito. At bakit hindi mo pa inilalabas? Ngayon, baka nakiusap sa Adrian Bersamin, mga kababayan. Pero wala na eh. Kahit magkausap pa, mga kababayan, dahil maliwanag na ito, na talagang kurakutan na. may hearsay, pero may bahagi rin na may physical evidence. Pero nang matanong si Tino, bakit hindi nila ito isinama sa Oo impeachment? nga, para kayong mga ulol din, no? Hindi nila sinama, mga kababayan, na yan sana ang magpapatunay na mayroong substance ang babalo, mga kababayan, ang buwisit. Pumayat na. Tumaba na si Renato, mga kababayan, tapos ngayon biglang pumayat na rin. Laban sa Pangulo, Bakit lalo hindi kung nyo sinali? direkta nitong isasangkot Oh. si PBBM. Sagot Yan ni sana ang Tino, substance. atras, abante raw si Leviste. Atras abante si Leviste. Atras abante. Wag na muna, pare. Anong meron sa iyo, Leviste? Bakit atras abante ka? Baka pinagmantaan, mga kababayan, no, ang buhay nito, no? Kung negosyo lang, okay lang siguro, mga kababayan. Pero baka buhay na eh. Pati si Loren Legarda, mga kababayan. Tingnan nyo. Parang problemado, mga kababayan. Dudat talaga natin na parang binangkaan ang buhay nito. Pero ano na muna, mas lalo kang madidisgrasya na, Leviste, kung itatago mo lang. Ngayon na. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. Anong sariling agenda ni Leviste? Sa tingin natin, kung mayroon man siyang sariling agenda, baka siya ang papalit, mga kababayan, bilang senador kay Loren Legarda. Dahil graduating ba, mga kababayan, si Loren? Ewan lang natin. At siguro kung malapit nang magre-retire si Loren Legarda, mga kababayan, dahil syempre may edad na rin, baka pinoposisyon na niya ang kanyang anak na papalit sa kanyang senador in the future. Sana nga lang Leviste ha. Okay lang sa amin kung papalit kang senador sa iyong nanay, pero wag mong iwan ito. Dahil kapag in case na totoo itong sinasabi ni Tino na mayroon ka mga dokumentong iyan at sa'yo lumapit yung sa Adrian Bersamin para isumbong ang kurakutan ni Marcos. Tapos, hindi mo ilalabas. And then, nakuha mo na ang pagkasenador. Hindi namin gusto yan. Leandro, kaya tapusin mo ito. I-confirm mo lang o i-deny. Kung meron man, para mag-move on na kami. Kung wala, i-deny mo na wala. Kung meron, dapat mo talagang tapusin yan. Dahil wala nang mas masahol, mga kababayan sa taong alam mo na may mali. Tapos ikaw lang ang may hawak ng mga ebidensya. Tapos pipiliin mo pa rin manahimik. Example na lang, si mga kababayan. Yung tainga si, saan pangalan ng Bagyo, taga Bagyo. Magalong, ang dami daw niyang alam, mga kababayan sa kurakutan. And then, wala, tahimik lang, walang nangyari din. Huwag kang tumulad kay Magalong, Leviste ha. So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies, di ba, na under scrutiny. Yan lang ba? Kung pera lang, Leviste, makikita niyo yung pera. Kung gigipitin kayo, isipin mo na lang na kung matanggal yan si Bangag. Tapos ang panggigipit sa iyong negosyo. Ng Department of Energy, according to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Hindi yan Humihingi na nga ng tulong sa'yo. Kayo ng dalawa. Mag-aantay pa tayo kay, mga kababayan, Adrian Bersamin. Paano kung mamatay na yun? Paano kung mawalang bigla? Tingin ni House Committee on Public Ang demonyong Kokey! Walang nagtatanong sa'yo, Kokey, kung anong tingin mo. Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido. Bakit namaga ang mukha nito, mga kababayan? Isa lang ang makapagpapatunay at makasasagot kung totoo nga ba ang komunikasyon at kung tumanggap nga ba ng Si kickbacks Bersamin ang mismo. Pangulo. Wala raw iba kundi si Bersamin. Kaya nga, dapat ipatawag yan, mga kababayan, sa mga hearing. Tapos si Lacson, bakit hindi yan pinatawag? Mismo. Unless Undersecretary Bersamin Uy! Kokey! Lumayo-layo ka nga. Kokey. Eto na lang, advice natin sa'yo. Kung may mag-i-interview sa'yo, Kokey, umatras ka ng mga 5 dipa. Wag masyadong malapit sa camera, Kokey, dahil halos i-okupa mo na ang buong screen. confirms the conversations, the files
It has no probative value. It has no evidentiary Oo, value. oo, nagkaabogado na mga kababayan, siya pa ang gumagawa ng Ito excuse. po ay essentially parang propaganda lang. Propaganda lang. Ko Lord, itong mga Marcos na mga loyalista ngayon, mga kababayan ng mga buisit. At sabi-sabi Sabi-sabi! nung Kote! salita. Ang Malacanang tumanggi ng sagutin ng mga paratang laban sa Pangulo. Fake news na naman. Nakita niyo na po ba yung communication? Kita ko yung communication. Sinasabi niya pong nandito na yung pera. And then, nakita niyo na po ba? Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na wala pa rin po kami. Wala. Wala kay ebidensya. Di wala. Malinis pa sa puti si BBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Maria Bakit din ang tatanungin mga kababayan? Natural, magde-deny yan. So, Lord. Ito panawagan na lang natin ito. Enriquez, News 5. Leandro Libiste, ito na lang panawagan natin. Confirm or deny na totoo ba itong sinasabi ni Tinio. Sige na, maawa ka sa bansang ito. Maawa ka sa bansang ito. At kung totoo man, ipakita mo sa publiko. And then, para sa Senado at Kongreso mga kababayan, ipatawag si Bersamin. Ipatawag yung si Bersamin. Kailangan natin ang kanyang testimonya. Maawa kayo sa bansa. Please, mga politician. Ninanakawan na ang ating bayan. Pwera na lang kung kasabwat kayo sa kurakutan. Diba? Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga, ay nako, kawalang hiyaan na nangyayari sa bansang ito na ang sentro ay ang Pangulo? Post your comments below.